So ang report sa akin, wala naman sa mga respondents na nagpakita, ngunit yung mga abogado nila nagpakita. At binigyan sila ng ating ng prosecution panel ng 15 days upang i-file yung kanilang counter affidavit. 15 araw ang ibinigay ng Department of Justice Prosecution Panel sa kampo ni suspended Bambam Tarlac Mayor Alice Go at 13 iba pa para sagutin ang reklamong isinampa laban sa kanila. Noong June 21, sinampahan ang kasong Qualified Trafficking in Persons ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang mga respondent dahil sa pagkakaugnay ng mga ito sa Zunyuan Technology, ang iligal na Pogo Hub sa Bamban Tarlac na ni-raid ng mga otoridad dahil sa pagkakasangkot umano sa human trafficking, forced labor, online fraud at investment scam. Kabilang sa mga inireklamo si dating Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General Dennis Codanan. Kanina sinimulan na ng DOJ ang preliminary investigation sa kaso. Hindi dumalo sa hearing si Mayor Alice Go at 13 iba pa. Ayon sa DOJ, hindi pa obligado na magpakita sa preliminary investigation ang mga ito. Ngunit sa pagpapasa ng counter affidavit, kailangang pisikal na magpunta ang lahat ng respondent dahil kung hindi, mababaliwala ang kanilang kontrasalaysay. Dapat kung gusto nila mag-file ng counter affidavit, kailangan sila magpakita dito. Kailangan siya magpakita dahil kung hindi tatanggapin na kanyang counter affidavit kung hindi siya nag-personally appear dito at sumumpa sa harapan ng piskal. Paniwala naman ng abogado ni Mayor Alice Go, mahina ang ebidensya laban sa kanyang kliyente. Mabigat na kaso aniya ang kasong human trafficking, kaya dapat pulido ang mga ebidensya para dito. With all due respect, mahina, medyo pilit ho talaga. In fact, pag binasa ninyo yung complaint, aminado ang CIDG at ang PAOK-CC that there is no direct evidence of human trafficking against Mayor Alice Go. Samantala, panawagan naman ng Department of Justice sa mga respondent na sinasabing nadawit lamang ang pangalan sa mga kinasuhan na dapat magpakita at humarap pa rin sila sa preliminary investigation ng DOJ at magbigay ng kanilang panig. Para doon sa mga respondents na nagsabi na nadawit lang sila, nananawagan ako na kailangan kayo magpakita dito. Kailangan kayo sumagot dahil kung di kayo sumagot, baka makasuhan kayo. So kung talagang hindi sa Senado ang proper venue upang mahain yung depensa yun na yun, kundi dito sa Department of Justice. Hinimok din sila ng DOJ na mag-file ng kaukulang kaso sa pamimeke at paggamit sa kanilang mga dokumento at pangalan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.